tahimik kayo ngayon Update naman kayo dun sa VP Inday Sara resign rally nyo. Oh, bakit social distancing? Wala na pong COVID. Dapat, kumpul-kumpul na. Yan kasi mga lods, sa sobrang yabang nila. Alam nyo, kung magmayabang kayo, dapat ipakita nyo na talagang solid kayo. Kung makapanglait kayo sa rally ng mga DDS supporters, kayo nga. Oh, ipagmayabang nyo. VP Inday Sara resign rally. Mahina boses ko pwede palakan konti. Taray, nag-research pa, no? Nasaan visa yung aking mga supporters? Pwede ba yung aking mga followers? Isang bagsak na dyan na, Sara resign! Sara resign! Sa DepEd! Wala ka ng karapatan! Sa DepEd! Bilang secretary! So kung alinanay, ano ba naman yung programa nyo? Pucho-pucho. Kita-kita mo talaga mga lods, no? My God, di ba? Parang squatter. Diyos ko, ganyan ba kayo mag-rally? Hindi man lang organized. Tapos, ba't di nyo ipakita yung madlang people? Bakit di nyo ipakita, di ba? Drone shot naman. Drone shot. Yan sila mga lods. Grabe makakansyaw sa mga rallies, no, ng maisog rally. Wala pala kayo, hindi nyo pala kayang tumbasan Diba? Buti pang maisog rally. Luzon, Visayas, Mindanao, ang daming rally, successful, maraming pumunta. Sa inyo, para kayong tain ng kambing, kalat-kalat. At bakit tahimik yung ibang mga vloggers dyan? Ay, ipagmayabang nyo naman. Ano ba naman yan? Ay, buti pang maisog rally. Ginigipit. Diba? Halos hindi na bigyan ng permit. Pero tuloy maraming tao. Pero kayo, drone shot. Sabi niya, mahirap talaga kumita ng pera, no? Lalo na pag nasa tama, legal, at hindi galing sa kurakot, mahirap talagang kumita ng pera. Diba? Kaya nga mapapasana all ka na lang, no? Sa mga politiko natin, no? Sarap buhay. Mansion dito, mansion doon. Bulsa ng pondo dito, bulsa ng pondo doon. Alam mo bakit din nila yan ginagawa? Kasi may katulad mong tatanga-tanga. Na kahit alam mo nang grabe ang korupsyon, pero bulag pa rin kayo. Ang nakakatawa, mas ang nilalait nyo ang kapwa nyo. Ang mas pinapatahimik nyo, yung mga kapwa nating Pilipino na nagsasalita against sa gobyerno at against sa korupsyon. Nakakasuka mga lods, no? Kasi kung sino pa ang nagsasalita at nakikita ang kabulastugan at katakot-takot na korupsyon sa bansa natin, siya pa ang pinag-iinitan ng mga tanga. At sa nag-comment, hindi ka ba nahihirapang kumita ng pera? Ay, baka palamunin ka ng mga politiko. Sana all. Sa bagay, pag mukha ka talagang ayuda at mukha kang pera, magbubulag-bulagan ka na lang talaga. Tapos, ang mas kakampihan nyo pa, yung mga kurakot na politiko kesa sa ating mga Pilipino, sa aming mga Pilipino, na naghahayag lang naman ng opinyon, at pinupuna lang naman kung ano ang mga nangyayari ngayon. At sana habang yung mga politiko nyong sinasamba nyo, habang sila bumibili ng kanilang mansyones,
at nag-iipon ng kanilang milyones. Sana ikaw na nag-comment, yung mayaman ka rin ha. Kasi nakakaawa ka, yung mga sinasamba niyong politiko yung mayaman, ikaw na nag-comment, dukha pa rin. Basahin natin mga lods. President Marcos believes that the government has already found the best solution. May solution na! To lower the price of rice in the market amid plans to certify as urgent the proposed amendments to the rice tariffication law. Okay, sana ay totoo, sana ay maibsan ang presyo at makatulong sa mga kababayan nating naghihikaos right now. Pero sa totoo lang, ilang solusyon na ba yung narinig natin galing sa ating presidente? Diba? We are so hopeful nung kinuha niya ang posisyon as, diba, DA Secretary. We thought masusolusyonan. We thought pag siya ang DA Secretary, makokontrol niya ang pagtaas ng presyo. Kahit papano, hindi naman sa perfect, pero kahit papano maagapan niya yung mabilis na pagtaas ng presyo ng bilihin. Pero naalala niyo ba mga lods, simula na naging DA Secretary siya, pansinin niyo, di ba, tumaas din yung presyo ng sibuyas, naging ginto ang presyo ng sibuyas. Di ba, parang saan yung sinasabi niyang solusyon? Tapos ngayon, paasahin na naman sa bigas. Alam nyo, kung imposible, President BBM, wag na lang talagang magsabi. Para sa akin mga lods, kung imposible, kung sobrang hirap, wag na lang talagang bigyan ng false hope ang mga Pilipino. Siguro mas mag-focus na lang dun sa pag-create ng mas marami pang trabaho sa mga Pilipino, taasan ang sweldo, ang sahod, ang benepisyo, mas okay na yon, 'di ba? Kaysa magbigay ng hope, magbigay na naman ng pag-asa, bababa na ang presyo, ganito, ganyan, 'di ba? Kaya nababash si President BBM pagdating diyan sa bigas. Kasi nagbibigay sila ng false hope, nagbibigay sila ng mga like this, 'di ba? May solusyon na, bababa na. Pero at the end, 'di ba, nag-i-cause pa rin yung mga kababayan natin na nasa ilalim. Actually sila kasi ang mas naaapektuhan